Sabi nila, ang tadhana raw ay parang tubig sa sinaunang palayok. Dahan-dahang umiinit, unti-unting bumubula, at sa tamang oras, nagiging luto ng langit. Hindi mo mamamalayan kung kailan nagsimula, pero ramdam mong may mabangong pagbabago at doon nagsisimula ang kwento ko. Isang kwentong niluto ng panahon at pinasarap ng isang ngiti ni Peter. Ako nga pala si Ali, 24, at certified na tagatikim ng lahat ng niluluto ko sa buhay. Literal at metaphorical, mahilig kasi ako magluto. Hindi ako chef, pero sabi ng nanay ko, anak, ang pagkain mo may pagmamahal. Ewan ko kung dahil masarap nga o dahil bias lang siya dahil nanay ko siya. Pero ang totoo, wala namang espesyal na nangyayari sa araw-araw ko. Hanggang sa dumating sa tindahan namin ang lalaking magpapainit ng kawali ko nang wala sa oras. Si Peter. Matangkad, maputi, may konting bigote tapos yung boses. Parang masarap pakinggan habang naghihiwa ako ng sibuyas. Parang kahit maiyak ako sa luha ng sibuyas, siya pa rin ang iniisip ko. Nang araw na yon, bumili lang naman siya ng suka. Ang simple, 'di ba? Pero yung forma niya habang hawak yung bote, parang ad placement sa puso ko. Kuya Ali, sabi niya sabay ngiti. Unang beses pa lang niya akong nginingitian. Pero parang alam na niya yung pangalan ko. Uy, ano yun? Sagot ko habang nag-aayos kunyari ng paninda, pero sa totoo lang, nanginginig yung tuhod ko. Magkano po to? Sabay turo sa bote. 30. Wika ako, tapos ito ngumiti siya. At parang, bakit kinikilig ako sa suka? Habang nag-aabot siya ng bayad, sumabit yung daliri niya sa daliri ko. Yung tipong hindi sinasadya pero ramdam na ramdam. Para akong biglang nilagyan ng MSG. Instant kilig. Salamat, Kuya Ali. Wika niya sabay kindat pa. Ang unfair ng langit minsan eh. Bakit ganun? Pag-alis niya, ako naman nakatulala sa pinto ng tindahan. Parang tanga. Pero di pa tapos. Bago pa ako magpanggap na normal ulit, bumalik siya. Kuya Ali, pwede bang makahingi ng tubig? Nauuhaw ako eh. At sa isip ko, grabe, ako yung nauuhaw dahil sa kanya. Pinagpapawisan ako ng sobra. Kaya ito, syempre, nagabot ako ng tubig at habang umiinom siya, nakatayo siya sa gilid, nakatalikod tapos bigla siyang lumingon. Ang bango ng niluluto mo wika niya. Wala pa akong niluluto, wika ako naman. Tapos ito ngumiti siya. At ang sabi niya, bakit parang may mabango akong naamoy paglapit ko? At ito napangiti na lang ako tapos bigla tumigil yung mundo. Hindi naman romantiko pero parang may nagsabing, Ali, magbabantay ka. Ito na kasi ang simula. At simula ng araw na promise
Mas marami pang kilig na hindi ko inorder pero inihain sa akin ng kapalaran. Kung akala ko isang beses ko lang makikita si Peter sa tindahan namin, nagkamali ako. Kasi kinabukasan, habang nagluluto ako ng ginisang bawang para sa fried rice sa umaga, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, ayan na naman. Nakangiti, sariwa, parang bagong ligo sa bango. Si Peter. Uy, good morning, Kuya Ali. Sabi niya sabay ayos ng buhok sa noon niya. Tapos ngumiti ako ng saglit. Slight lang dapat pero lumabas yung full smile. Hindi ko napigilan eh. At ang sabi ko, uy, ang aga mo. At ang sagot niya, medyo. Naalala ko kasi yung mo. Wika niya. Napakunot ako ng noo. At ang sabi ko, ha? Yung ko? Yung amoy nung fried rice mo kahapon. Wika niya. Tapos ngumiti siya na parang may ibig sabihin. At ako naman, sabi ko, ganun ba? Gusto mo ng tikim? Wika ko. Pwede ba? Wika naman niya. At ang sagot ko sa isip ko, hindi. Kasi dapat siya yung tinitikman. Pero yung lumabas sa bibig ko, oo naman. At ayun, umupo siya sa maliit naming lamesa. At habang nag-aabot ako ng plato, naramdaman ko ulit yung light touch sa daliri at pangalawang beses na yun. At hindi ko alam kung nagkataon lang o may pattern ba talaga. Kumain siya habang ako naman nagpapanggap na busy tuwing lumilingon siya. Nauhuli niya ako nakatingin. Hindi ko talaga sinasadya para kasing may sariling isip yung mata ko. Masarap. Sabi niya habang ngumunguya. Salamat, wika ko. Pero parang may kulang, wika naman niya. At ito napatingin ako at ang sabi ko, anong kulang? Gumiti siya yung ngiting may puwelo at ang sabi niya, kulang kasi hindi mo ako sinasabayan kumain. Ay, leche. Bakit ganito magsalita ang taong ayon sa ID niya ay Peter lang pero sa utak ko pang-asar ng buong kaluluwa ko. Kaya ang sabi ko, wait lang, maghahain lang ako. At ayun na nga, kumain kami ng magkatapat. Paminsan-minsan nagtatama yung mga mata namin. At tuwing mangyayari yun, nagkakatamaan din yung mga ngiti. Yung tipong hindi mo sinasadya pero hindi rin may iwasan. Pagkatapos kumain, tumulong pa siya na maghugas ng mga plato. Oo, naghugas. Si Peter. Yung lalaki mukhang masanay mag-gym kaysa maghugas ng kawali. Sabi ko, ako na. At ang sagot naman niya, ako na. Sige, hati tayo. Wika ako. At ang sagot niya, tara na. At doon habang nagpapalitan kami ng hawak sa sponge at plato, nagdodoble yung tawa namin sa bawat sayang hindi namin inaasahan. Maya-maya sabi niya, alam mo Ali, ang gaan mo kausap. At ang sagot ko, ha? Ako? Parang alam mo yun, yung pag nandito ako parang homie. Wika pa niya. Homie, ako homie. Parang ang sarap marinig. Hindi pa dyan nagtatapos. Araw-araw siyang dumadaan. Pagkatapos nun, minsan may binibili, minsan wala. Minsan tubig lang daw, minsan hangin. Minsan
titingin-tingin lang po, ganun. Pero pareho naman kami na alam namin na hindi paninda yung dahilan. At minsan sabi ko sa kanya, bakit lagi kang andito? At ang sagot niya, bakit? Ayaw mo? At ang sagot ko naman, hindi ko sinasabi yun. At itong ngumiti siya at ang sabi niya, di bumabawi lang ako. At doon nagsimula ang mini traditions namin. Araw-araw may kumakatok sa pinto at tila ba araw-araw may kilig sa puso ko. Ang bilis ng araw, ang bilis ng ngiti. Pero mabagal ang tadhana dahil alam niyang may niluluto pa ng dahan-dahan katulad ng pinakamasarap na putahe. At hindi ko alam kung hanggang kailan siya dadalaw. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang alam ko, ayoko nang matapos. Nakaraan ng ilang linggo ng paulit-ulit na pagkatok, pagngiti, pagkakagulo ng puso ko tuwing dumadating si Peter. At eto na tayo. At oo, literal na makalipas ang panahon parang lumambot na yung lahat ng dapat lumambot. Yung kaba ko, yung hiya ko, pati siguro yung puso ko. Hindi ko akalaing darating ang araw na ako mismo yung matataranta sa isang lalaking bumibili lang dati ng suka. Nang araw na yun, maaga siyang kumatok. Pagbukas ko ng pinto, ayun siya nakangiti pero iba yung aura. Parang may plano, yung ngiting may tinatago. At hindi ko alam kung masaya ako o kinakabahan ako. Good morning, Ali. Sabi niya. Uy, ang aga mo ulit. Sagot ko naman. Siyempre, may gusto kasi akong sabihin Wika niya. Ayun na. Yung may gusto kong sabihin na tinuro ng tadhana gamit yung malaking neon sign. Pinapasok ko siya sa loob. Umupo kami sa lamesa. Yung lamesang naging saksi sa fried rice, tawa, at ilang halatang tinginan. Tahimik siya for a moment tapos huminga siya ng malalim. Ali, hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin na hindi awkward, wika niya. At ito kinabahan ako bigla. Tangina. Ito na ba yun? Yung kinatatakutan ko pero gusto kong marinig. Peter, ano ba yan? Parang ang bigat. Biro ko, parang gumaan ng hangin at ito ngumiti siya. Sabi naman niya, hindi naman mabigat. Actually, nakakatawa. Kasi hindi ko naman ginusto na mangyari to. Ha? Ano ba to? Ano ba tong hindi mo ginusto? Tanong ko. Ito, yung ako, nandito. Wika pa niya. Sabay turo niya sa dibdib niya. Sa puso niya. Puta. Hindi ako makahinga Parang biglang tumigil yung oras. At ang sabi niya, Ali, hindi ako dumadaan dito araw-araw para sa paninda. Wika niya. Napakagat labi ako. Alam ko naman Pero iba pala yung siya mismo yung nagsasabi. Dumadalaw ako kasi gusto kitang makita. Gusto kong marinig yung boses mo at gusto kong makasama ka. Wika pa niya. Huminto siya at tumingin sa akin ng diretso. Walang liko, walang takot. At ang sabi pa niya, at kung okay lang sa'yo, gusto kong sabihin na nagkakagusto ako sa'yo Para akong binuhusan ng sabaw ng mainit at mabango at nakakakilig na bones. Hindi ako nakapagsalita agad kasi totoo naman Ilang linggo na akong in love sa kanya pero hindi ko masabi. Baka kasi weird, baka kasi hindi pwede, baka mali ang basa. Pero ngayon si Peter na mismo ang nagsabi,
"Hoy, Ali, okay ka lang?" Wika niya at ito tumawa ko. Sabi ko, "Okay ako, sobra." So, wika niya. "So bakit ngayon mo lang sinabi?" Wika ako naman. Ngumiti siya ng malaki. At ang sabi niya, natakot ako dati." "Saan?" Wika ko. "Na baka hindi mo ako gusto." Wika pa niya. Tumawa ako at ang sabi ko, "Peter, ilang beses na tayong nag-holding hands accidentally. Pero hindi mo binibitiwan. Anong hindi kita gusto?" At eto namula siya. First time ko siyang nakitang nahihiya. Ang cute. Parang batang hinuhuli sa paggawa ng kung anong kalokohan. At ayun, hindi ko na rin tinagalan. "Peter, ako rin eh. Gusto rin kita." Para siyang natanggalan ng 50 kilos na bato sa balikat. Tapos bigla siyang ngumiti ng sobrang genuine. Parang yung mga ngiting nag-aantok sa romantic comedy movies. At ang sabi niya, "Talaga ba?" At ang sagot ko, "Oo, totoo." At doon, for the first time ever, hinawakan niya yung kamay ko. Hindi yung accidental na parang, "Uy, sorry." Kundi yung sinasadya. Tapos iniangat niya ng konti, sabay hawak niya gamit yung dalawang kamay. At ang tanong niya, "Pwede?" At ang sagot ko, "Ano? Pwede ba kitang ligawan?" Wika niya. OMG. Ligawan, hindi rush, hindi biglaan, hindi kung ano-ano. Ligawan, yung classic, yung may tibok, yung may proseso, yung tamang timpla. At ang sagot ko, "Pwede. Sobra. Pwede." At sa sandaling yun, naramdaman kong parang niluto ako ng langit ng dahan-dahan. At ngayon, sakto na ang lasa. Makaraan ng pag-amin namin ni Peter, parang may nagbukas na bagong pinto sa mundo ko. Kung dati, bisita ko lang siya, ngayon, pakiramdam ko, araw-araw may dahilan na akong ngumiti ng mas malaki. At oo, makalipas ang ilang araw, ng opisyal na ligawan stage, iba yung pakiramdam. Hindi pilit, hindi nakakapagod. Parang slow cook na sabaw na unti-unting tumatapang ang lasa habang tumatagal. Kinabukasan after ng pag-amin, maaga na naman siyang kumatok. Pero ngayon, hindi na ako kinakabahan na parang lalagnatin. Ngayon excited na ako. Pagbukas ko ng pinto, nagulat ako. Si Peter, may hawak na isang supot ng pandesal at isang mainit na kape. "Good morning, Ali." Sabi niya sabay ngiting. Grabe, kung may calories ang ngiti niya, matagal na akong lumobo. Ano yan?" Tanong ko. Breakfast date natin." Sagot niya na proud pa. May date na tayo agad?" Wika ako naman. "Ano ka ba? Ligaw package yan." Sabi niya. Napatawa ako. At doon nagsimula yung first official breakfast date namin sa maliit naming lamesa. Habang kumakain kami, sabi niya, "Ali, gusto mo ba sumama mamaya? May pupuntahan lang ako." Saan?" "Secret." "Bakit secret?" Kasi surprise." At ito, tumingin siya sa akin. "May tiwala ka naman sa akin, di ba?" Wika pa niya.
Kahit hindi ko sabihin, halata naman sa mukha ko eh. At ito ngumiti siya. Good, mamaya ha? Wika niya. At ito na yung sorpresa. Hapon nun, sinundo niya ako at promise ang bango niya. At ang tanong ko sa sarili ko, bakit ang bango niya lagi? Anong sabon ba yun? Gawa ba ng anghel? At ito, sakay kami sa motor niya. Niyakap ko siya sa bewang kasi kailangan, syempre, safety. Pero okay na rin kung medyo nasobrahan ako at nararamdaman niya. Pagdating namin sa lugar, nagulat ako. May maliit na park, simple, tahimik. May dalawang bata na naglalaro. May mga matandang nag-aalaga ng aso. Pero sa gitna, may isang lumang bench sa ilalim ng puno. At doon niya ako dinala. Dito tayo, sabi niya. Anong meron dito? Wika ako naman. Wala naman, pero dito ako pumupunta kapag stress ako. Ngayon gusto kong dalahin ka rito. Kasi gusto kong kasama ka sa lugar na nagpapagaan ng loob ko. Wika niya. Ayun na naman yung puso kong maselan at marupok. Nag-soften agad. Umupo kami sa bench. Tahimik lang, mahangin, presko. Tapos bigla siyang nagsalita. Ali, alam mo ba na tuwing hindi kita nakikita, parang kulang yung mga araw ko? At ito sa utak ko. Uy, Peter, huwag mo kong ganyanin. Naahay ako. Pero yung sinabi ko, ganito. Bakit hindi ka na lang araw-araw pumunta? At ito ngumiti siya at ang sabi naman niya, araw-araw na nga eh. Sinandal niya yung ulo niya sa balikat ko. For the first time, natural. Walang pilit, walang tanong. At ang sarap sa pakiramdam. Hindi kami nag-uusap ng seryoso. Hindi rin kami nagdadrama. Walang issue, walang selosan, walang tampuhan. Wala. At may Peter lang. At isang Ali na parang tinutunaw sa bawat sandali. At ito, pag-uwi, hinatid niya ako sa tapat ng tindahan namin. Bago siya umalis, tumingin siya sa akin, sabay hawak sa kamay ko. Yung hindi nag-aalangan, hindi na nagtatago. Ali, pwede ba mag-good night hug? Wika niya. OMG, good night hug. Kung pwede lang tumakbo palabas ng katawan ko yung kaluluwa ko dahil sa kilig, ginawa ko na. Pwede, sagot ko. Lumapit siya, naramdaman ko yung init, naamoy ko yung bango. At hindi niya minadali, hindi rin niya binigla. At ang sabi niya, good night Ali. Sagot ko naman, good night Peter. Bukas ulit ah. Oo, bukas ulit. At nung umalis na siya, sumandal ako sa minto ng dahan-dahan. Hindi dahil pagod, kundi dahil tinamaan ako ng mas malala. Makaraan ng ilang linggo, parang naging routine na ang mundo namin ni Peter. Pero yung routine na hindi nakakasawa, yung tipong parang paboritong ulam na kahit araw-araw mong kainin, mas sumasarap habang tumatagal. At oo, ramdam ko. May nabubuong kami kahit wala pa namang label. Pero hindi ko rin minamadali kasi ang sarap ng dahan-dahan. Ang sarap ng slow cook na pagmamahalan. At araw-araw, ito na si Peter sa pinto namin. Kumakatok. Ali, kape. Oh, bakit may dala kang kape? Kasi gusto kong sabayan mo akong magising.
At eto, sa panibagong araw, kakatok na naman. Ali, may ginagawa akong sandwich. Eto, tikman mo. Ano to? Effort. Masarap ba to? Mas masarap pag ikaw yung kumakain. Ano raw? Wala po. Yan, ganyan kami palagi. At eto, kakatok na naman siya. Ali, free ka ba? Gusto ko lang tumambay kasama ka. Laging ganun at araw-araw, hindi ako nagsasawa. Minsan nagluluto kami na magkasama. Siya yung naghihiwa ng bawang, ako yung nagigisa. Ang bango, sabi niya. Tamang gisa lang, wika ko naman. Hindi, sabi ko, ikaw yung mabango. Ay nako, ayun na naman siya. Yung mga salita niya, the way na kung paano niya sinasabi, hindi bastos, hindi mayabang, hindi trying hard. Napaka-natural. At isang gabi, nakaupo kami sa harap ng tindahan. May dala siyang soft drinks, ako naman chicharon. Simple lang pero ang gaan. At ang tanong ko sa kanya, hindi ka ba napapagod pumunta dito araw-araw? Hindi. Sagot naman niya agad. Bakit? Tingin mo nakakapagod makita ka? Wika niya. At ayun, napasipol ako ng mahina. Wala akong defense. Talo ako. Kinikilig na naman ako ng sobra. At ito, napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong meron. Pero parang tatangin ako ng hangin sa sobrang kilig. Ali, pwede ba dito muna ako saglit? Sabi niya. Saglit? Ilang oras? 1 oras ng kwentuhan, tawa, at tititigan kita. Kaya ito, sa bawat sandali, hindi ko mapigilang isipin. Kung hindi pa kami, ano pa bang kulang? Isang gabi, sinama niya ako sa rooftop ng bahay nila. Simple lang, may lumang upuan, 2 soda at ilaw ng poste. Pag-upo namin, tumingin siya sa langit. Alam mo, hindi ako madalas mag-share ng personal pero sa'yo, parang madali, sabi niya. Bakit? Tanong ko naman. Hindi ko alam. Siguro kasi ramdam kong safe ako kapag ikaw yung kausap ko. Wika niya at ayun. Ay na naman. Natutunaw na naman ako. Tapos bigla siyang tumingin sa akin. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Yung dahan-dahang tingin na parang hinihintay kong tatanggapin ko. Ali, pwede ba kitang yakapin? Peter. Oo naman. Tumawa siya ng mahina tapos dahan-dahan niya akong niyakap. At grabe, yung yakap na yun, hindi pang sandali. Matagal, mainit, at naramdaman ko yung pagmamahal. Para kaming 2 taong natagpo ang muli kahit hindi naman kami nawala. Walang salita, tanging masarap na pakiramdam at presensya. At doon ko na-realize kung ang pagmamahal ay niluluto kami ni Peter, nasa tamang apoy. Bago kami bumaba, bigla siyang nagsalita. Ali, may gusto sana akong itanong pero baka mas maaga pa. Tumingin ako sa kanya. Peter, kahit ano. Wika ako at etong ngumiti siya. Sa susunod na araw na lang, mas masarap pag may timing. Kaya ito, umuwi ako may ngiti sa labi
at may kaba sa puso. Pero yung masarap na kaba, yung kabang may hinihintay. At alam kong iyon ang tanong na magbabago sa lahat. Makaraan ng ilang linggo mula nung sinimulan ni Peter ang ligawan stage namin, parang naluto na yung lahat sa tamang init, sa tamang oras, sa tamang timpla. At ngayon, ramdam kong may hinihintay siyang takdang araw. At iyon ay dumating ngayong hapon. May kumakatok. Pagbukas ko ng pinto, may nakita kong Peter na nakangiti pero halatang kinakabahan. Nakaayos, simpatiko, may hawak na maliit na kahon ng brownies na siya mismong nag-bake daw. At ang sabi niya, "Ali, sumama ka sa akin." At ang sagot ko naman, "Sige, kahit saan." At oo, literal, na kahit saan niya ako dalahin, sasama ako. Hindi ko na nga tinanong kung bakit may pa-brownies effect pa siya eh. Sumakay kami sa motor. Tahimik siya pero hindi awkward. Ramdam kong may laman ang hangin. May something sa mga mata niya habang nagmamasid siya sa kalsada. Pagdating namin sa park na madalas naming tambayan, dinala niya ako dun sa lumang bench sa ilalim ng puno. Yung bench kung saan unang huminga ng malaya ang puso ko. Pag-upo namin, tumingin siya sa akin. "Ali, may gusto akong itanong." Wika niya. At ito, kinabahan ako. Pero yung kaba na may kasamang ngiti. Hinawakan niya yung kamay ko, hindi mabilis, hindi rin nag-aalangan. Yung hawak na parang matagal na niyang gustong gawin gabi-gabi. At ang sabi pa niya, "Alam mo, matagal ko na itong gustong sabihin." At ito, huminga siya ng malalim. "Ali, pwede ba tayo na?" Boom! Ayun na. Yung tanong na matagal ko nang hinihintay. Hindi ako nagdrama. Hindi ako nagpa-hard to get. Hindi rin ako nag-slow-mo sa utak ko. At sinagot ko agad, "Peter, matagal na tayong tayo. Sa totoo lang. Pero sige, gagawin ko tong opisyal." At itong ngumiti siya. Yung ngiting literal na parang umaga. Yung tipong kung may soundtrack ang buhay ko, doon papasok ang chorus. "Totoo ba?" tanong niya. "Totoo," sagot ko. "Tayo na," wika pa niya. At hindi ko may paliwanag yung saya sa mukha niya. Para siyang batang nanalo sa larong matagal na niyang pinagpraktisan. Bigla niya ako niyakap, hindi maluwag, hindi rin sobrang higpit. Yung sakto lang para maramdaman kong sa wakas, may umuwi sa puso ko. Pagbitaw niya, nagtagal yung tinginan namin. Hindi kami nagmamadali. Hindi rin kami halatang kinakabahan. "Pwede?" tanong niya sa akin. "Saan?" "Dito." Sabay turo niya sa labi ko. Hindi ako sumagot, ngumiti lang ako. Yung ngiti na hindi salita pero malinaw na malinaw ang kahulugan. Lumapit siya ng dahan-dahan, yung tipong parang may musika kahit wala naman. At doon sa ilalim ng puno na saksi sa lahat ng kilig namin, hinalikan niya ako. Mabagal, mainit, malambot, at parang buong araw naming pinakain ng tamang timpla ng ligaya. Hindi ako umangal, hindi ko rin binilisan. Basta perfect. At pagkatapos nun, nakangiti kami pareho. Parang dalawang taong hindi alam kung matutuwa
o may iyak sa saya. Ali, salamat ah. Wika niya. Para saan? Wika ko naman. Sa pagdating sa buhay ko. Wika ulit niya. At ayun, tumama yung puso ko sa dibdib ko ng mas malakas kaysa sa motor niya. At doon, nagtatapos ang confession ko. Hindi sa luha, hindi sa sigawan, hindi sa tampuhan. Tinapos ko to sa isang payapang hapon kung saan ang dalawang pusong nagtagpo sa simpleng pinto ay ngayon magkatabi ng humaharap sa bukas. Sa mundo kung saan ang pag-ibig ay parang lutuin, may halong tiyaga, may timplang tamang dami ng lambing, at may apoy na hindi masyadong malakas, hindi rin mahina, sapat lang para magtagal. Si Peter ang sangkap na hindi ko hinahanap pero binigay ng langit. Ako naman ang pusong hindi niya sinadya pero natutunan niyang mahalin. At kung ang pag-ibig namin ay tinatawag na luto ng langit, siguro kasi ang bawat sandali naming magkasama ay niluto sa init ng tadhana at sinahugan ng tamis ng kapalaran. At ngayong kami na, isang bagay lang ang sigurado. Hindi kami nagsimula sa malaking eksena. Nagsimula kami sa simpleng pagkatok. Pero doon din pala, nagsisimula ang mga himala. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.